Naku po mga kababayan, Attorney Harry Roque, may balita sa atin patungkol sa ICC mga kababayan. So sabi niya dito, sino daw ang husga sa jurisdiction ng ICC kay Tatay Digong. So pakinggan natin mga kababayan itong pahayag ni Attorney Harry Roque. Good news ba ito mga kababayan o bad news? So ito na po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ika-22 po ng buwan nito, buwan ng Abril, magdidesisyon po ang Appeals Chamber ng ICC Yun, kung merong ngang decision pala. jurisdiction ang hukuman para litisin si Tatay Digong. Kailan yun? Ito po Titingnan ang natin, guys. pinaka-importante ng ICC kung merong ngang ika-22 po ng buwan nito, buwan ng Abril. Ayan, April 22 mga kapabayan. Magbibigay na ng Yung lahat. ano? Sa ika-22 po ng buwan nito, buwan ng Abril, magdidesisyon po ang Appeals Chamber ng ICC kung merong ngang jurisdiction ang hukuman para litisin si Tatay Digong. Ayan, ano kaya magiging husga mga kababayan ng ICC sa April 22? So abangan natin. Ito po ang pinaka-importanting desisyon na gagawin ng ICC. Dahil kapag sinabi ng ICC na walang jurisdiction, uuwi na po si Tatay. Pero pag sinabi po ng ICC na merong jurisdiction, tuloy po ang bista at sa tingin ko, baka matuloy na ang paglilitis, bagamat aantayin pa rin ang resulta doon sa confirmation of charges. Pero dahil ang pre-trial chamber po talaga, yung kanilang pag-asta doon sa napanood nating confirmation of charges, ay para bagang nagdesisyon na pagpapatuloy nila ang paglilitis. Sa tingin ko po, mas malaki ang pag-asa na makauwi si Tatay Digong dahil wala naman talaga pong jurisdiction ang ICC. Dalawa po ang dahilan kung bakit sa mulat-mula. Ako po ay nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC. Unang-una po, dahil ang pagiging miyembro ng ICC ay voluntaryo, ang pagbibitiw bilang isang miyembro ay also voluntaryo. Kaya nga lang, yung pagiging epektibo ng pagbibitiw sa ICC ay sa loob ng isang taon matapos madeposito ang instrument of withdrawal. Ibig sabihin, matapos ang taong ito, wala ng jurisdiction ang hukuman. Ang problema, natulog po sa pansitan ang dating prosecutor ng ICC at inantay ang pangalawang taon matapos tayo mag-withdraw sa ICC bago humingi ng abiso sa ICC na magsimula ng preliminary investigation. Yung abisong pong yon ay ang kauna-unang pagkakataon na na-trigger yung jurisdiction ng hukuman. Ang jurisdiction po, ang definition dyan, a legal competence to hear and decide the case o yung karapatang legal para dinggin at madesisyonan ang isang kaso. Pangalawa, naniniwala po tayo na dahil si Tatay Digong ay kinidnap at hindi nasunod ang proseso sa Rome Statute mismo na dapat iharap muna siya sa lokal na hukumang Pilipino bago siya na-extradite sa ICC para masigurado na pangalagaan ng kanyang karapatang pantao at hindi malalabag ang soberenya ng Pilipinas, sinasabi po natin na nakidnap si Tatay Digong. At dahil yan, dapat mawala ang jurisdiction ng ICC kung meron man. Ang desisyon po ay gagawin ng 5 mahistrado. Bagamat ang Rome Statute po ang siyang basehan ng mga huwes para magdesisyon kung meron o wala ang jurisdiction, alam naman po natin na bilang mga abogado, kanya-kanyang pananaw ang mga abogado at ang kanilang mga backgrounds o mga naging trabaho at paninindigan sa iba't ibang kaso ang siyang magiging basehan ng pagdidesisyon ng 5 mahistrado na magdidesisyon kung makakabalik na sa ating piling si Tatay Digong. Kaya nga po, kilalanin natin kung sino-sino itong mga mahistradong ito. Unang-una po para sa inyong kaalaman, itong appeals chamber ay kaparehong appeals chamber na nagbasura din
doon sa petisyon ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan habang dinidinig ang kaso. Binaliwala po nila yung mga medical reports ng mga dalubhasa na nagsasabi na parang wala na sa tamang pag-iisip at pangangatawan si Tatay Digong para humarap sa pagliligtis. Sila pa rin po magdedesisyon ng issue ng jurisdiction. Sino-sino nga ba sila? Ano ang kanilang mga naging trabaho bago nahalal bilang huwes ng ICC? Unahin po natin yung tinatawag na chairman o presiding judge ng Appeals Chamber. Ito po si Luz del Carmen Ibañez Carranza. Siya po yung nagbasa ng desisyon na nagbasura doon sa petisyon ni Tatay Digong na magkaroon ng panandaliang kalayaan o interim release. Siya po isang career judge sa bansang Peru. Siya po ay naging judge sa appellate courts na domestic court sa Peru. So ang kanyang specialization po ay criminal law, constitution education, at karapatang pangtao. Siya po ay tinatawag na classic appellate judge, kaya naman po siya ang natalaga na chairman itong appeals chamber. Now, ang susunod naman po dyan ay si Judge Tomoko ng Japan. Si Judge Tomoko po ay isang prosecutor sa Japan. Siya rin po ang presidente ng ICC ngayon na isang posisyon na hinahalal ng mga mahistrado. Now, si Judge Tomoko po, ang talagang experience niya ay bilang isang prosecutor at siya rin po ay nagkaroon ng experience sa ICTY o yung Tribunal for the Former Yugoslavia. Dahil po dyan, dahil sa kanyang karanasan, ay siya ay hinalal bilang presidente ng ICC. Ang pangatlong judge po ay si Judge Solomi Risa. Okay? Ito pong si Solomi Balungi Bosa. Okay? Now, siya po ay, taga saan ba itong si Judge Solomi Bosa? Okay? Sandali lang po ha, i-check ko ang aking notes. Okay? Si Judge Bosa po ay, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay, dali po taga Uganda. Taga Uganda. At siya rin po ay naging huwes sa pinakamataas na hukuman ng Uganda. Okay? Now, pagkatapos po ni Judge Solomi Balunga Bosa, na taga Uganda nga po, na ang specialization na International Criminal Law at Human Rights Law, ay si Gocha Lord Kipanidze, na taga Georgia. Siya po ay dating Deputy Minister of Justice ng Georgia. Siya po ay may karanasan sa international law, human rights, and European legal systems. At siya po ay nakapagtrabaho na doon sa tinatawag na Council of Europe. Ang panglimang judge po, ang pinakabagong judge, ay taga Mongolia. Mahirap pong sabihin ang first name niya. Erdeneb Balsuren Damdin. Siya po ay dating judge din sa Supreme Court ng Mongolia. Siya po ay merong karanasan bilang profesor at litigator ng criminal and international law. At meron din po siyang karanasan sa legal reform and judicial governance. So kung titignan niyo po, ang mga magiging mahistrado ni Tatay Digong, nakaparehong mga mahistrado na nagdesisyon sa kanyang issue ng interim release, ay mga bihasang, merong mga karanasan na kinikilala internationally. No? Iba-iba po ang kanilang mga backgrounds, pero ang kanilang background ay sa larangan ng criminal law, human rights law, at international justice system. At syempre, sila po ay nagkaroon ng karanasan bilang mga huwes. Bukas po, pag-usapan natin kung ano ba yung mga naging karanasan nito mga mahistrado nito at ano yung mga issues na kinakailangan nilang himay-himayin para magkaroon ng desisyon kung
mapapauwi na ba si Tatay Digong o hindi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Ayan mga kababayan. So, abangan po natin sa April 22 mga kababayan kung ano yung magiging desisyon, no, ng ICC kay Tatay Digong. Makakalaya na ba si Tatay Digong? Makakauwi na ba? Sana makauwi na mga kababayan, no? Kasi ang tanda na ni former President Duterte. Sana nagpapahinga na siya dito sa Pilipinas, no? Na aalagaan niya yung kanyang mga apo, na nakakalaro niya mga kababayan. Parang yun na lang yung gusto ni former President Duterte mga kababayan eh. Pero ang ginawa ng gobyerno natin pinakulong pa. Sa kabila ng nagawa niyang maganda dito sa Pilipinas, ganun pa ang ginawa mga kababayan. So kaya yun mga kababayan, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito, no, sa pahayag ni Attorney Harry Roque. Abangan nyo ho sa April 22 mga kababayan. So hanggang dito na lang po. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.